Yun ang ano mga kababayan, hindi pa nga tayo nag-uumpisa ay natatawa na ako. Ayon kay Atty. Rowena Guanzon, wala na talagang tatalo sa kakapalan ng mukha ni Speaker Martin Romualdez. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano mga kababayan. Tama naman talaga. Sino pa ba ang tatalo sa kakapalan ng mukha ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan? Tama talaga yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. At ayon kay Atty. Rowena Guanzon, Romualdez, resign. Dapat mag-resign ka na dahil nga sa pananaw at sa tingin ko din mga kababayan, pananaw ni Atty. Rowena Guanzon, itong si Speaker Martin Romualdez ay yung nagdadala ng kaguluhan sa ating bansa dahil nga sa kanyang ambisyon mga kababayan. Nag-ambisyon kasi ito na maging presidente sa darating na 2028 mga kababayan. Tatakbo ito ng pagkapangulo sa darating na 2028 presidential election. Kaya nga sinisira niya si VP Sara Duterte. Dahil alam niya mga kababayan na si VP Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato sa darating na 2028 presidential election. Yung isang kampo mga kababayan nagpahayag din ng pagtakbo katulad ni Risa Hontiveros. Wala yun. Malabo yun. Malayo naman talaga yun. Hindi yun magiging threat ni Martin Romualdez mga kababayan. Kinakabahan lang talaga si Martin Romualdez. Natatakot lang talaga itong si Martin Romualdez dito kay Vice President Sara Duterte dahil alam nila na hindi talaga nila kayang talunin ito. Pupulutin sila mga kababayan, hindi lang sa kangkungan. Kung hindi sa putikan talaga sila pupulutin pag nagkataon. Kaya nga talagang todo kayod. Itong si Martin Romualdez gumagawa talaga, nag-isip talaga ng paraan kung paano ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil ito lang yung paraan nila na wala na silang kalaban sa darating na 2028 presidential election. Kaya itong si Atty. Rowena Guanzon, talagang sinisigawan na itong si Martin Romualdez, mag-resign ka. Yun na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max ang mga congressman na pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Dalawang katagalang naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na binoto ng tao, ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Pero syempre, galit-galit, di ba? Parang strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil Speaker siya? Bakit? Siya ba? Atty. Rowena Guanzon, kailangan daw talaga irespeto natin itong si Speaker Martin Romualdez.
ayon sa mga congressman na yan. Din nga, pag hindi nila sabihin yan na dapat irespeto itong si Speaker Martin Romualdez, baka naman, attorney, mawala yung kanilang mga ayuda. Kasi klarong-klaro naman. Kaya nga nila dinidipinsahan talaga itong si Speaker Martin Romualdez dahil sa kanilang mga natatanggap. Milyon-milyon mga kababayan yung kanilang nakukuhang ayuda. Ngayon lang nangyayari yan. Sa buong kasaysayan na naging speaker diyan sa Kongreso. Ngayon lang nangyayari na may ganong mga ayuda mga kababayan. Kaya talaga pilit ng mga congressman na yan na pinagtatanggol nila itong kanilang speaker. Yung itsura pa naman ng kanilang speaker ngayon, parang marami nagsasabi, hindi lang ako na mukhang mongoloid daw ito. Wala daw sa tamang pag-iisip. O yung sinabi ni Senadora Amy Marcos na yun ang papatakbo sa ating bansa ngayon ay hindi si Pangulong Marcos. Ang nagpapatakbo sa ating bansa ngayon, isang Romualdez at isang Araneta mga kababayan. O kaya nga, talagang nagkawindang-windang yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya Atty. Rowena Guanzon, kaya talaga pinagtatanggol ng mga congressman na yan yung kanilang speaker kasi hindi na sila makakita ng ganyang speaker na binubusog sila palagi sa pamamagitan ng kanilang mga ayuda. O kaya sabi ng mga congressman na yan, dapat irespeto natin, irespeto nila, irespeto ninyo itong aming speaker na mukhang mongoloid mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. May respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niyo. Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya sana po, sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po na magbitiw ang pinsan niya as Speaker. Respect? Yun. Paano naman, attorney, kung halimbawa, yan talaga yung kanilang usapan na pag matapos, ito ngang termino nitong si Pangulong Marcos ay si Martin Romualdez ang papalit. Kaya nga hinayaan ni Pangulong Marcos na kami ni Martin Romualdez yung pundo ng ating bayan para nga gawin nilang ayuda para magpabango sa mga congressman, mga kababayan. Ano naman kaya yung dahilan? Bakit hindi mapalit-palitan itong Speaker Martin Romualdez na ito? Bakit ayaw palitan ni Pangulong Marcos? Ano kaya yung dahilan? May sikreto kaya na nalalaman o nalalaman, ayusin na natin, na nalalaman itong si Speaker Martin Romualdez sa katauhan nitong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Okay na lang yung bahala kong musga. Ipagpatuloy natin ito. Don't deserve our respect. Romualdez, resign! Resign! Resign, resign, resign! Romualdez, resign, resign, resign. Talagang galit na. Galit na si Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan. Dating Comelec Commissioner ito dating CUA Commissioner at dating Mayor, Congressman, halos lahat siguro ng posisyon nating pamahalaan, mga kababayan, na napagdaanan na ni Atty. Rowena Guanzon. Kaya maraming alam ito. Kaya alam ni Atty. Rowena Guanzon na wala nang mas kakapal pa ang pagmumukha kay Speaker Martin Romualdez. Yun ang dito lang muna. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo ulit. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Lito Baga, shoutout. Shoutout na rin kay Abner Tiliana Senior. Shoutout kay Mabilin Balikaw ng Ilocos Norte, kay Sit ng Camarines Norte, kay Dante Pira, shout out kay
Ma'am Susan 786, kay Ma'am Berjever Herdiyos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion, at saka si Yore. At kay Sagi, shout out ha, kay Sagi, 8 years old, ano. Shout out na rin kay Arnel Arnel Porillo. Excuse me. Shout out na rin kay Isaias Garcia. Shout out kay Antonito Unabia. Shout out kay Roger Tayo. Shout out kay Ado Aluko TV. Shout out ha kay Ado Ulako TV pala. Ulako TV. Maraming salamat sa iyo, idol ha. Tuliin daw niya si Triling. Piso to yan si Triling. Kay Florencia Junior, shout out ha, idol. Shout out na rin kay Mama Emilda Pascua ng Bulacan. Shout out kay Pampi Dikulin at kay Boyet Pulkunit. Shout out na rin kay Guillermo Cipris at kay Ricardo Mabula. Kay Carl, idol, shout out sa iyo, idol ha, kay Carl at kay Carhib. Yun ang hanggang dito lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.